Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po, alamin po natin ang tamang pagsalin ng Tagalog sa English gamit ang salitang I. Welcome po sa EITV. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali po itong I, may iba't ibang katumbas po yan sa English. Depende po yan sa subject pronoun na ating gagamitin. Bali, ang subject pronouns po na sinasabi ko ay alinman sa I, she, he, it, you, they, at we. Pag I po, ibig sabihin niyan ako. Pag she naman, ibig sabihin ang itinuturo natin ay babae. Pero ang Tagalog na gagamitin natin para sa she ay siya. Tapos po, kung siya uli ang ating ginamit pero lalaki naman ang itinuturo natin, he naman. Okay? Pag ang itinuturo naman natin ay bagay, sa Tagalog ay, syempre, pag ituturo natin yung bagay, pwedeng gumamit tayo ng ito o iyon. Sa English, it. It naman. Okay? Pag ituturo naman natin yung kausap natin, kunyari, ikaw, sa English, yun naman. Pag, pag maramihan naman pong tao o bagay, pag maraming tao o bagay ang ituturo nyo, syempre, ang gagamitin natin ay sila. Sa English ay they. Pag gusto nyo naman sabihin na kami o tayo, we naman ang gagamitin natin. Pag I po ang ating gagamitin, ang ito pong salita nating ay magiging M. Pag she naman ang gagamitin natin, ang I natin ay magiging is sa salitang Ingles. Pag he naman is uli. Pag it naman is uli. Pag you naman, are naman. Okay? Pag they ang ginamit nyo, are then. Pag we naman, are then. Okay? So, tandaan nyo lang po itong kombinasyon na to. Bali, ito pong kombinasyon na ito, ginagamit lang natin kapag gagawa tayo ng mensahe kung saan yung ating impormasyon ay pangyayari ngayon. Tandaan nyo, pangyayari ngayon. Okay? Bali, alam naman po natin na ang I, siya po ang taga-duktong o taga-konekta sa ating pinag-uusapan at doon sa impormasyon na meron ang ating pinag-uusapan. Halimbawa, ito, siya. Pag wala pong I, ganito po mangyayari. Siya malakas. Di ba mali po? Ibig sabihin, itong I, siya ang taga-konekta sa ating pinag-uusapan at kung ano man ang gusto nating sabihin sa ating pinag-uusapan. Katulad ng malakas, yan ang gusto nating sabihin sa ating pinag-uusapan. Bali po itong siya, ang tawag ay subject. Itong malakas ay predicate. Okay? Bali ito pong I na ito, sa English grammar, ang tawag ay linking verbs. Okay? So, ngayon, alam nyo na ang tamang katumbas ng I pagdating sa ibinigay ko sa inyo subject pronouns. Okay? Itong I para sa M, itong she para sa is, he ay para sa is, uli, at itong it para sa is, tapos yung you, they, at we ay para sa are. Okay? Yun ang magiging katumbas ng I. Okay? Bali, ito po ang ating technique, guys. Kalimitan po, pag tayo ay gagawa ng mensahe na may kasamang I, kalimitan, sinasabi natin yung katangian nung tao o bagay. Kaya ito, letter A, katangian. Ito na yung halimbawa. Kaya may plus dito. Kunwari, itong he. He is, tapos plus katangian. Yun ang ibig ko sabihin. O kaya, he is plus kondisyon. Kung ano man ang kondisyon nung tao. Okay? O kaya, she is plus anong klase o uri ng katauhan meron yung babae. Ganun po, kaya may plus dito. Bali itong ABC, ito po yung isusunod natin dito sa plus, alinman sa ABC. Okay?
So, dito muna tayo sa A. Kunyari, A ang ating ginamit, katangian. Ang gusto nating ibigay na impormasyon sa ating pinag-uusapan o subject, pronoun ay katangian. Yun ang gusto nating ibigay na impormasyon. So, ito po. Ito, siya ay malakas. Kunyari, itong siya, ang itinuturo ko'y lalaki. E di, syempre, ang gagamitin natin ay he. Di ba? So, siya ay malakas. Pag in-English natin yan, siya muna. Ang itinuro ko'y lalaki, di he. Saka pa yung I. So, ano ang katumbas ng I pag he ang ginamit natin? Di ba is? Kaya yun, is. Tapos ano sa English ang malakas? Strong. Kaya siya ay malakas, he is strong. Ganyan lang po ang pagsalin ng Tagalog sa English gamit ang I kapag ang sinasabi natin ay itong letter A patungkol sa katangian. Okay? At ang ibig sabihin nitong siya ay malakas siya ngayon. Kaya nilagyan ko ng ngayon kasi itong is, ang kanyang ipinapahiwatig ay pangyayari ngayon. Kaya yan ang ibig sabihin. Ang is, pang-isahan na tao, saka pangyayari ngayon. Okay? Kaya nilagyan ko ngayon. Okay? Dapat yung mensahe nyo ay pangyayari ngayon. Tapos, kaya itong is pang-isahang tao. Alam naman natin na itong siya, isang tao lang. Pero pagdating dito sa ikaw, kung mapapansin nyo, are ang ginamit natin. Ayos lang yun. Kasi merong tinatawag na exception sa batas o hindi natin isinama sa batas ng is pag isang tao lang. At ito nga, ikaw. Pag ikaw o you, tandaan nyo, are agad ang kasunod, hindi is. Miski isang tao lang itong you. Okay? Tandaan nyo lang yun. At walang problemang pwedeng mag-occur sa ating mensahe o mangyari sa ating mensahe. So, ayan po. Siya ay malakas ngayon. Yun ang ibig sabihin. Hindi ko nilagyan ng ngayon. Siya ay malakas. Pag sinabi mong siya ay malakas, tapos isinalin mo sa English na he is strong, alam na nung Amerikano na yung mensahe mo ay ngayon. Ibig sabihin, yung taong pinag-uusapan nyo ay malakas ngayon. Ngayong panahon na ito. Okay? Malusog, kumbaga. Okay? Okay, ang gawin naman nating mensahe ay paggawa ng kondisyon. Pagkatapos ng subject pronoun saka ng I, ang isusunod natin ay kondisyon. Kaya ito, B. Kondisyon. Halimbawa, ako ay pagod. So, ako ay letter, ito, I. So, I. Tapos, ang I natin na salita sa Tagalog, ang katumbas kapag ang tinutukoy natin ay ako, ay am. Diba? Kaya yun, am. Yung tapos, ang English sa pagod ay tired. Kaya ako ay pagod, kaya ibig sabihin, I am tired. Okay? Yan, nakagawa na po tayo ng English kasama sa pagta-translation o kasama sa pagsasalin ang I sa tamang pamamaraan, di ba? So, letter C naman po tayo. Kunwari, ang idadagdag naman natin ay klase o uri ng katauhan. So, ito po yon. Halimbawa, sila ay mga doktor. Ibig sabihin, ang katauhan ng mga tao na ating pinag-uusapan ay doktor. Sila ay doktor. Okay? So, sila, ang equivalent sa English ay they. O, di yun. They. Ito. They. Tapos, sumunod, anong katumbas ng I kapag they ang gamit? Are. Are. Tapos, sinabi natin mga doktor, kaya doctors. Yung doktor, lalagyan ng S. Para ang ibig sabihin niyan sa Tagalog ay mga doktor. Kaya sila ay mga doktor, ibig sabihin they are doctors. Yan.
Nakagawa na po tayo ng mensahe gamit yung I. Okay? So, tandaan nyo yan. Pag gagamit tayo ng I, dapat ang impormasyon natin ay patungkol sa katangian, kondisyon, o kaya klase o uri ng katauhan. Okay? Pwedeng doktor, pwedeng bumbero, pwedeng lawyer, pwedeng farmer, di ba? O pwedeng veterinaryo, boy scout, girl scout, ganun po. Okay. Dito po ulit tayo, kaduktong uli, letter D na tayo. Pagpalagay natin, pwede tayong gumawa ng mensahe gamit ang I kapag sasabihin natin yung action na nagaganap o nangyayari sa oras o panahon ng iyong pagsasalita o pagsasabi nito. Ibig sabihin guys, pwede tayong gumawa ng mensahe gamit ang I sa Tagalog kung yung ating action ay nangyayari habang sinasabi ko sa iyo yung mensahe, yung action ay nagaganap. Yun lang po yun. Yun lang ang ibig sabihin noon. So, ito po yung halimbawa. Bali, ito po ang action o verb. Kasi ang action po, verb po yan sa English grammar ay dapat naka-progressive tense. Ibig sabihin po ng progressive tense na verb o action, nangyayari. Habang sinasabi mo yung impormasyon patungkol dun sa ginagawa nung pinag-uusapan natin, ginagawa niya talaga. Ginagawa niya ngayon. Habang ang bibig ko ay nagsasalita, ginagawa niya yung action. Okay? So, ito po halimbawa. Siya ay natutulog. Okay? Ano po ang siya? Pagpalagay mo, lalaki ang aking pinili. Ito, lalaki. Ito, he. Ayun, he. Tapos ang I, ang katumbas ng I para sa he ay is. Ayun, is. Tapos natutulog. Dapat daw ang ating action ay progressive tense. Kapag ibig sabihin po ng progressive tense, sir, ma'am, kapag isinalin natin sa English, dapat may ing sa huli. Kaya itong natutulog, pag isasalin natin sa English, dapat ganito. Sleeping. Sa dulo may ing. Yan ang indikasyon na yung action natin ay nangyayari ngayon. Okay? He is sleeping. Ayan. Nakagawa na ulit tayo ng panibagong mensahe gamit naman ang aksyon na nagaganap o nangyayari sa oras o panahon ng iyong pagsasalita. Okay? Okay, kanina po, ang itinuro ko sa inyo ay yung gamit ng I na ang pangyayari ng ating mensahe ay nangyari ngayon, di ba? Pero ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang tamang paggamit ng I kapag ang inyong mensahe ay nangyari noon. Noon naman. Hindi na ngayon, noon naman. Okay? So, ang katumbas ng I, pag ang pangyayari ay noon, ay was. Kapag gagamit tayo ng I. Pag she naman, was uli. Pag he naman, was uli. Pag it naman, was uli. Pag you naman, were. Okay? Were naman. Hindi na are, kundi were. Pag they, were. Uli. Pag we, were. Uli. Okay? Tandaan nyo lang yan. Pag pang noon, ang ating mensahe. Ganyan ang magiging katumbas ng I. Okay po? So, balik na po tayo dito sa paggawa ng mensahe natin. So, pag gagawa po tayo ng mensahe na pang noon o nangyari pa ang pangyayari dati o noon, bali, pwede pong ang kasunod po ng ating subject pronoun at ng ating linking verb o ng salitang ay katangian. Katulad kanina, di ba? Pwede tayong gumawa ng mensahe na ang ating impormasyon sa ating pinag-uusapan ay patungkol sa katangian. Pwede. Pwede rin sa kondisyon. Pwede rin sa klase o uri ng katauhan. Okay? So, tandaan nyo ang pinag-uusapan natin ay noon naman, pangyayari dati o sa nakaraan. So, ito po halimbawa natin. So, sa katangian muna, siya ay mahina dati. Okay? Para masabi natin yan,
o para maintindihan tayo ng Amerikanong kausap natin na siya ay mahina dati, edi siya muna. I-translate muna natin ng siya. Pagpalagay mo babae naman. O yan. Siya na babae ay she. She. Tapos anong katumbas ng she ng I para sa she? Was. Ayun, was. Tapos ano sa ano? Ano sa English ang mahina? Weak. Kaya siya ay mahina, ibig sabihin she was weak. Alam na agad ng Amerikano nyo na ang sinasabi nyo ay siya ay mahina dati. Okay? Pwede rin tayong gumawa ng mensahe gamit naman ng kondisyon. Ito po halimbawa, ikaw ay handa dati. Pero ito lang ang inyong isasalin sa English, itong ikaw ay handa, okay? Sinabi ko lang dati para ipaalam sa inyo na yung impormasyon na ating gagawin ay pang noon. So, ikaw, alin dito ang ikaw? Ito, you. 'Di ba? Tapos anong katumbas ng I para sa you? Were. Ayun, were. Tapos handa. Ano sa English ang handa? Ready. You were ready. Ikaw ay handa dati. So, ibig sabihin niyan guys, itong kondisyon, ito yon yung handa. Ang pinatutungkulan ko. Ang handa ay isang klaseng kondisyon. Tapos itong mahina ay isang klaseng katangian. Okay? Nasa grupo siya ng katangian yung mahina. Tapos yung handa, nasa grupo ng kondisyon. Okay? Ngayon naman, dito tayo sa C. Gumawa tayo ng mensahe na tungkol naman sa klase o uri ng katauhan. Ito halimbawa, siya ay isang Boy Scout. Okay? Siya ay isang Boy Scout. So, siya muna. Diba? At napansin nyo, gumamit ako ng boy. E di syempre, lalaki yang siya. E di ang siya ay he. Ito. He. E di he. Ito. Tapos, ano yung katumbas ng I para sa he? Was. Was. Tapos, isang. A. Tapos, Boy Scout. Boy Scout. Siya ay isang Boy Scout. He was a Boy Scout. So, pag sinabi mo sa Amerikano na he was a Boy Scout, ibig sabihin, ang kanyang maintindihan ay siya ay isang Boy Scout dati. Okay? Okay guys, meron pa tayong pwedeng gawing mensahe gamit ang I na pang noon pa rin. Kaya kung mapapansin nyo, meron pa rin tayong was at saka were. Pang noon pa rin ang impormasyong ibibigay natin sa ating kausap. Pwede tayong gumawa ng impormasyon gamit ang I patungkol sa panahon naman o oras. Ito yung halimbawa. Yun ay linggo dati. Okay? Yun ay linggo dati. So, yun ay ito. It ang ibig sabihin. Ilista ko lang. Yun o iyon. Okay? Yan. Yan ang katumbas ng iyon at saka yon. It. Okay? It. So, it. Yan. Okay? Yun ay katumbas ng it. Tapos, anong katumbas ng it para sa I? Ibig ko sabihin, anong katumbas ng I para sa it? Was. Diba? Was. Tapos, ano sa English ang linggo? Sunday. It was Sunday. Ibig sabihin, pag sinabi mong it was Sunday, yun ay linggo dati. O kaya noon. Yun ay linggo noon. Pwede rin. Okay? So, pwede rin tayong gumawa ng mensahe gamit naman ng lugar. Tapos ang pinag-uusapan natin ay dati pa rin. Okay? Katulad nito. Ako ay nasa parke. Dati. So, ako ay. Tapos, anong katumbas ng I para sa I? Was. Was. Okay? Tapos, nasa parke at the park. Okay? Sinabi natin yung lugar. At the park. Nasa parke. So, ako ay nasa parke dati.
I was at the park. Yun na yun. Maintindihan na kayo ng Amerikano. Okay? Na kayo ay nasa parke dati. Okay? Okay, kung mapapansin nyo, meron pa ring was at saka were. So, meron pa akong panibagong klaseng mensahe na pwede natin gamitin ang I. At yun ay pag ang pwede nating impormasyon ay aksyon. Aksyon na nangyayari dati. Okay? Aksyon na nangyayari dati. Ibig sabihin, habang nagkwekwento ako sa iyo o habang sinasabi ko sa iyo yung mensahe, gusto kong mailarawan mo yung nangyayari nung oras na iyon. Okay? Yun po yun. So, ito po yung halimbawa natin. Pero dati na nangyari. Okay? So, ito po halimbawa. Sila ay naglalaro ng basketball dati. So, ang sila ay they. Diba? Yun. Kaya they. Tapos, anong katumbas ng I para sa they? Were. Ayun, were. Tapos, naglalaro. So, dapat, di ba kasasabi ko lang sa inyo, pag aksyon ng ating ibibigay na impormasyon patungkol do sa ating pinag-uusapan, dapat naka-progressive tense yung ating aksyon. Ibig sabihin, pag isinalin natin sa English, dapat may ing sa huli. Okay, kaya nilagay ko to. Ang verb o action ay may ing sa huli sa English. Okay, saka naka-progressive tense ang verb o action. Kaya pag ito ay isinalin natin sa English, dapat ganito. Playing. Tingnan nyo, may ing sa huli. Okay? So, sila ay naglalaro. They were playing. Tapos, ng basketball. Basketball. Sila ay naglalaro ng basketball. They were playing basketball. Okay? Pag sinabi mong they were playing basketball, ang pagkakaintindi ng Amerikano sa iyo ay sila ay naglalaro ng basketball dati. Okay? Okay po, tapos na po tayo dun sa pang ngayon at pang noon. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay kung ano naman ang mangyayari. At yung hindi pa nangyayari. Okay? Ibig ko sabihin, naka-future tense tayo. Okay? Yun naman ang gagawin natin. Pag gagawa naman tayo ng mensahe, gamit ang I, syempre sa Tagalog, tapos ang gusto mong sabihin na impormasyon ay mangyayari pa lang, ang katumbas ng I ay will. Lahat yan ay will para sa lahat ng ating subject pronouns. Okay? Tandaan nyo, kapag ang pag-uusapan natin ay mangyayari pa lang, ang gagamitin natin para sa I natin ay will. Okay? Lahat ay will. Okay? So, kung mapapansin nyo, I will, she will, he will, it will, you will, they will, we will. Lahat ay will. Pag mangyayari, pa lang. Pag ganun ang gusto nyong gawing mensahe. Okay? So, dito na tayo sa ating halimbawa. Ako ay matutulog. Yun, no? Alam nyo naman, pag sinabing matutulog, mangyayari pa lang. Diba? Future tense ang ibig sabihin noon sa English grammar. So, ako ay I. Then, anong katumbas ng I para sa I natin? Kapag future tense o mangyayari pa lang, will. Will. Tapos, yung matutulog. Matutulog sa English ay sleep. Pero guys, ganito ang style. Ang ibig sabihin talaga ng matutulog, ang tamang pagsali ng matutulog sa English ay dapat will sleep. Okay? Wag nyo nang ihiwalay yung sleep sa will. Kapag ang gusto nyo sabihin ay mangyayari pa lang o future tense. Basta pag sinabing matutulog o mangyayari pa lang yung action, itong matutulog, isasali natin sa English bilang will sleep. Laging may will. Okay? Kasama yung action na sleep. Okay? So, ako ay matutulog, I will sleep. So, pag sinabi mo sa Amerikanong I will sleep, ang ibig mo sabihin, ako ay matutulog. Okay? Dito naman po tayo sa pangalawang halimbawa. Siya ay kakanta.
So, alam na natin na pag siya, tapos kunwari babae ang tinuturo, she. Okay? E di she. Anong katumbas ng I para sa she? Pag ang action ay mangyayari pa lang, will. Will. Tapos, kakanta, yung sing. Okay? Pero ang ibig sabihin ng will sing, guys, ay kakanta. Ang ibig sabihin ng will sleep ay matutulog. Kaya huwag niyong lilimutan ang will kapag ang inyong action ay mangyayari pa lang. Okay? Tapos na po tayo sa future tense. So, tapos na tayo sa pang ngayon, pang noon, at pang hinaharap o mangyayari pa lang. Okay. Ngayon, gusto ko pa rin magdagdag sa inyo ng impormasyon patungkol sa paggamit ng I. Kasi minsan gumagamit tayo ng I, my. Diba? Ibig sabihin ng I, my ay sa English ay has o kaya have. Tapos pag I nagkaroon naman, had naman. So, ibig sabihin, kung mapapansin nyo, itong salitang I, my na katumbas sa English ay has o have ay pang ngayon. Kaya yun, no? Kaya kung mapapansin nyo, ang nakagrupo sa pang ngayon ay have, has. Okay? Yan o, has at saka have. Okay? Na ang ibig sabihin ng has o have sa Tagalog ay may. Okay? Pag gumamit tayo ng ay nagkaroon, had naman ang gagamitin natin. Na ang ibig sabihin, yung mensahe natin ay pangyayari noon. Okay? Pag has have, pangyayari ngayon. Pag had, noon. Okay? So, ito na po yung katumbas sa subject pronouns natin. Pag patungkol sa ngayon muna. Kapag ngayon, tapos ay ang gagamitin natin, ang salitang ay natin na Tagalog, magiging have. Pag sa she naman, has. Pag he naman, has uli. Pag it, has uli. Pag you, have uli. Have naman. Pag they, have uli. Pag we, have naman. Pag noon naman, ang gagamitin natin, ibig sabihin, gagamit tayo ng ay nagkaroon, ang ating subject pronoun na ay, ang gagamitin ay had. Itong she, had din. Itong he, had din. Itong it, had din. Itong you, had din. Itong they, had din. At yung we, had din. Pagpang noon. Okay po? So, ito na po yung halimbawa. Siya ay may lapis. Yan, gumamit tayo ng may lapis. Tapos, ngayon. Gusto mong iparating ngayon yung mensahe. Siya, tapos ang ituturo natin ay babae. Kaya she. Okay, she. Tapos ang I natin dito, ang I may natin dito, ay has. Has. Tapos, lapis. A pencil. Kaya may A yan, guys. Ibig sabihin, hindi ka nagtuturo ng partikular na lapis. Kasi ditong siya ay may lapis, wala kang itinuturong partikular na lapis. Kaya, para maibigay natin ng tama yung ibig sabihin ng ating Tagalog, na walang itinuturo na partikular na lapis, kailangan natin gumamit ng A. Okay? A, pencil. Kaya letter A din yan, kasi yung umpisa ng lapis ay P, consonant. Basta article kasi ang tawag diyan sa A. Okay? Kasi may tatlong klase article yung English natin. May A, may an, at saka may da o kaya D. Itong A, ginagamit natin kapag ang kasunod na salita ay consonant letters. Ibig sabihin, basta hindi kasama sa A, E, I, O, U, consonant yun. Pag consonant letters, A ang gagamitin. Pag an naman, yung AN, dapat ang kasunod na salita, ang unang letra ay nag-uumpisa sa A, E, I, O, U. Okay? So, siya ay may lapis ngayon. She has a pencil. Okay? Okay, dito naman sa sunod na halimbawa, siya ay nagkaroon ng lapis. So, halata nyo na. Ibig sabihin, ang mensahe natin ay pang nakaraan. Itong ay nagkaroon, ibig sabihin niyan ay had, di ba? So, siya uli. Tapos, babae uli ang gamitin natin. So, she. She. Tapos, ay nagkaroon. Itong ay natin ay
Anong katumbas niya para sa she? Di ba had? Had. Tapos ng lapis. A pencil. Okay? She had a pencil. Siya ay nagkaroon ng lapis dati. Okay po? At ito na po, dito marami nagkakamali at sasagutin na rin natin. Ito po, may I sa Tagalog pero walang I sa English. Ibig sabihin yan, kaya nating gumawa ng mensahe sa Tagalog na may gamit na I. Pero ang pagkakaiba, yung I hindi natin pwedeng isalin sa English kasi magiging mali na. At ito na yon, yung ituturo ko sa inyo na bawal nyong gamitin yung I. Okay? Pag ganito ang gagawin yung mensahe sa English. Okay. Bawal po isalin ng I sa English kapag ang aksyon o verb na gagamitin mo ay hindi, tandaan nyo, ay hindi nangyayari habang sinasabi mo ito. Ibig sabihin, walang ing sa huli ang verb o action kapag isinalin mo sa English. 'Di ba kanina ko pa tinuturo sa inyo yung action natin dapat may ing sa huli sa English. Tingnan nyo ito. Halimbawa, siya ay natulog. Ang natulog, kapag yan isinalin natin sa English, itong action na ito, slept. Pansinin nyo, walang ing sa huli. Pag ganyang walang ing sa huli, hindi nyo dapat isalin ang I sa English. Yun lang po yun. Okay? Basta ang action nyo, kapag isinalin nyo sa English, tapos walang ing, bawal isalin ang I sa English. Okay? So, siya ay natulog, he slept. Yan ang tama. Siya ay tumakbo, siya muna, he. Kunwari, ang itinuro ko yung lalaki, he. Itong ay hindi nyo isasalin sa English. Dito agad kayo sa tumakbo. Ang tumakbo sa English ay run. Nangyari sa nakaraan, kaya R-A-N. Pag R-U-N, nangyari ngayon. Pero tingnan nyo yung action natin, walang ing. Kaya ibig sabihin, hindi tayo gagamit ng I sa English. Okay? Okay po. So, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana po nakatulong ng malaki sa inyo itong ating aralin. At kung nakatulong sa inyo at gusto nyo pang matuto, subscribe lang po kayo para makita nyo agad kung meron man tayong bagong ilalagay na video sa ating channel. At kung gusto nyo makatulong din po sa iba, may i-share na lang po. Lalo-lalo na doon sa gustong-gustong matutong mag-English po. So maraming salamat po sa panonood.